Nakahanda ang Labor and Employment Department na paigtingin ang sistema ng pagmamonitor sa tamang pasahod sa bansa. Samantala, tinalakay rin sa Senate hearing ang pagtataas ng minimum wage at ang konkretong batayan ng cost of living. Si Vel Custodio sa detalye. I dared Dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation pagsisibakin mga yon. Yan ang hamon ni Senator Raffy Tulfo sa Department of Labor and Employment sa unang hearing ng Committee on Labor, Employment and Human Resources Development matapos makatanggap ang senador ng mga reklamo ng hindi tamang pagpapasahod sa mga manggagawa sa nasabing lugar. Yung Dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kung meron pong inspeksyon at hindi po kami masasabi natin na satisfied dun sa halimbawa po ang merong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no violation finding. Ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma doon po sa mismong mga irangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral. Mungkahi ni Senator Tulfo, pagsuotin ng body cameras o kaya naman ay video ng mga Dole field inspectors ang kanilang pag-iinspeksyon. Nagbabala pa si Senator Tulfo na kung hindi aalisin ang mga kurakot at hindi ginagawa ng tama ng Dole field inspectors ang kanilang tungkulin, haharangan niya ang pondo ng Dole para sa 2026. Handa naman ang Labor Department na paigtingin pa ang sistema ng pag-iinspeksyon sa tamang pagpapasahod. Kaugnay nito, tinalakay ng Senate hearing ang pagpapataas ng minimum wage at pagkakaroon ng konkretong batayan ng cost of living. The reality is that the difference in the cost of living across regions is really not that large. Ang National Capital Region ang may pinakamataas sa minimum wage na 695 pesos kada araw para sa mga non-agricultural workers. Pinakamababang minimum wage naman sa Bangsamoro Islamic Region in Muslim Mindanao na 411 pesos. Mas mababa ito ng mahigit 200 piso kesa sa Metro Manila. Inilatag naman ng Dole ang tatlong pamantayan sa pagtatakda ng minimum wage. Kabilang dito ang needs of workers and their families, capacity of employers to pay, and requirement of socio-economic and social living. Pero ayon sa mga senador, bagamat maaaring mas mababa ang presyo ng pagkain sa mga probinsya, mas mataas naman daw ang presyo ng petrolyo doon kaysa sa Metro Manila. Bukod kasi sa minimum wage hike, hangad ng komite na paliitin ang gap na minimum wage sa Metro Manila at mga iba pang rehiyon nang maitugma ang sahod sa pangangailangan ng mga manggagawa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.